Natanggap na ng Kingdom of Jesus Christ ang sabina ng Senado para kay Pastor Apollo Quiboloy. Pinadadalo si Quiboloy sa pagdinig ng Senado sa March 5, kaugnay sa mga pang-aabuso umano sa mga miyembro ng KOJC. Ay sa abogado ni Quiboloy, no comment sila. Nauna nang sinabi ni Senadora Risa Ontiveros, na chairperson ng Senate Committee on Women and Children, na kung hindi magpapakita si Quiboloy, ipapakontempt siya at ipaaresto. Si Quiboloy dati nang itinanggi ang mga alegasyon ng rape at sexual. Hindi, alam mo, totoo, walang biro, ha? Subukan niya. Lalong mag-iinis ang taong bayan yan, eh. Pag kinulong niya si Quiboloy, maniwala kayo. Kaya hayaan mo magpa-aresto ka. Ngayon, wag ka muna sumunod, eh. Sandali, linawin ko yun, ha? Magpa-aresto ka, bahala ka kung paano magagawin yun, tapos pa-aresto ka, pakulong ka sa Senado. Tingnan ko, kasi alam mo, pagka nangyari yun, ako po, lalong maiinit ang ulo ng taong bayan yan. Oh, kaya gawin mo. Abuse. Mga kapus. So ayan na nga, pinasubpina na siya ng Senado. Ang kasunod na po niya, pag hindi siya sumipot, warrant of arrest na. So tingnan natin kung ano mangyayari. Tingnan natin kung sino ba talaga makapangyarihan, si Ontiveros o ang anak ng Diyos. Di ko lang alam kung sinong Diyos yung tinutukoy niya. Hindi, totoo naman. Di ko naman talaga alam. Kasi ang yung Diyos na alam ko, iisa lang ang anak. I mean, tayong lahat, children of God, through His Son, Jesus Christ. Pero hanggang ganun lang yun. Okay? Wala nang appointed Son of God. Yun ang as far as I know. Kaya nga hindi ko alam kung sino yung Diyos na sinasabi niya. Magkakasubukan talaga sino makapangyarihang Diyos, eh. Yung Diyos ni Ontiveros o yung Diyos ni Quiboloy. Magkakaalaman tayo niyan, di ba? Kung sino talaga. Yun lang naman kasimple yun, eh. Di ba? So, let it be. Okay? Sabi nga ng Beatles, let it be, let it be, let it be, let it be. Words of wisdom, let it be. Dito. Ay, nako, boss. Bossing, wala naman sa tono sinasabi mo. Hindi, sa totoo lang kasi naririndi na ako sa issue nitong Ontiveros na to tsaka Quiboloy. Totoo. Naiirita na ako sa issue ni Quiboloy at saka ni Ontiveros, di ba? Para silang magjowang nag-aaway. Para silang para silang ewan ko ba, kala mo naman talaga to si Ontiveros seryoso sa ginagawa. Hindi, kasi totoo lang, kung hindi naman siguro nakadikit itong si Quiboloy kay Pangulong Duterte, hindi naman yung pakikialaman, eh. Alam naman natin it's all politics. Alam natin na may problema kay Quiboloy in terms of, kasi isipin nyo yung issue na sinasabi nilang FBI, yan ang nila, eh. Kasi nga may kaso sa FBI, kasi nga nang molestia yan, kasi nga nang abuso yan. Alam nyo ba na matagal na yan? That is before, etong si Marcos. Matagal na yan. Yung issue na yan, yung FBI niya, alam ko, matagal na nga yan. Before Duterte pa yan, eh. Even dun sa issue naman nung mga quote-unquote na minules, anong tawag dun? Basta pinagsamantalahan niya. Okay? Inabuse niya. Yan yung matagal na kaso na. At yan po ay natalo na po sila sa husgado. Appeal na lang ang ginagawa nila sa korte ngayon, pero talo na ho sila. Isipin nyo, lahat yan, mga luma ng istorya, ika nga. Luma na po yan. Bakit ngayon ninuhukay pa? Kasi nga dumidikit siya masyado kay Pangulong Duterte. Alam naman po natin, anyone na dumikit kay Pangulong Duterte, kailangan idamay. Kailangan po, kasi alam nila, the strongest force at this moment, di ba, is walang iba kung hindi si mga Duterte. So everyone na nakapaligid kay Pangulong Duterte, they will destroy it, di ba? Yun po talaga ang totoong issue niyan. Gigil na gigil sila kasi ang tagal na niyan, eh. Bakit ngayon nyo lang inaanuli yan? Bakit nyo ngayon hinuhukay lahat yan? Kasi nga, nakalaban na ni Duterte ang Marcos administration. Yun ang totoo niyan.
Kaya tuloy, ayan, pilit nilang dinadawit ang lahat ng kasama ni Pangulong Duterte. Kaya nga tingnan nyo, bakit kailangan nilang banggitin si Pangulong Duterte na kesyo meron pang baril-baril bla 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 bla. 'Di ba? Pati si BP Sara na nadawit na sa issue. Kasi nga they have to connect. They have to connect Kibuloy to the Duterte. Hindi kasi eto hindi ko kinakampihan si Kibuloy. Doon sa mga issue niya ng babae, abuso, mga empleyado inaabuso, yan ay personal na issue. Di ba? Personal yan eh. Problema niya yan. Dapat siya sumagot dyan. At sa tamang korte niya sagutin. Siya may problema dyan. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan talagang idikit na naman? Di ba? Idikit na naman na kesyo si Pangulong Duterte, may bit-bit na baril, kasama si BP Sara Duterte. Kasi nga, they must connect it. Kaya ako, medyo naririnig na ako kasi recycle na lang na naman yan eh. Recycle issue na lang yan eh. Hindi na ho yan na issue na bago. Hindi ko nga alam ba't pinag-uukulan pa natin ng pansin. Ang tunay na issue at bagong issue ay yung korupsyon ng Kamara sa ating latest budget. Yun ang totoo. Huwag tayong umalis dun. Yung latest budget ang pag-usapan natin. Ikaw, Ontiveros, halatang-halata yung galawan mo.